ours, and so that is what we do. Yung makuha na natin yung katotohanan, pati ma-establish natin yung kredibilidad ng bawat witness at matanong po yung mga tamang tanong na hindi po tayo palipat-lipat. So now, consistent with the ruling of the chair in the last committee hearing na humirit po si Congressman Crisologo, ay siya po yung mauna ngayon, followed by Teves, Congressman Teves, Barbers, Garcia, Fortun, Lacson, Liacion, Maceda, Marcoleta, Tugna, Bravo, Acop, Alejano, Gonzaga, Suarez, Salo, T. Paduano, Hernandez, Castro, Sabelliano, Veloso, Uaminal, Ferriols Pascual, Unabia, Kanama, Xiao, Abellanosa, Rocamora, Pacquiao, B.H. Herrera, D. Billones, Cuaresma, Yu, Tambunting, Abu, Haloshos, Romero, Ong, Alvarado, and Erice. So now Mr. we Chairman, recognize... Mr. Chairman. Sino po? Ayan, Kong Maceda. Yes, just a parliamentary inquiry with regard to the procedure. So susundin natin yung order na yan in propounding questions to Sebastian J.D. only. Sebastian. And then afterwards, yung all other witnesses, and then sabay-sabay na ulit. yung bang all other witnesses, Mr. Chairman, yung order ng interpellation, yan na rin ang gagamitin. If they're still around. So, yung order na binasa nyo, for all rounds, yan ang gagamitin. Tama po yan. Salamat, salamat. So we now recognize Congressman Crisologo. Thank you very much, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto lang tanungin si Mr. J.B. Sebastian. Yes, Your Honor. Sabi mo kanina, nakikinig ako, mas ma-impluensya sa'yo si Colangco kaysa sa ikaw. Kung pag-uusapan po yung pagpapasok ng kontrabando, sa ganung paraan po, yun po yung sinasabi ko. Overall. Nag-resign po ako nung time na yan so siya po ang may pwesto. Bakit mo nasasabi na mas ma-impluensya sa sa'yo? Gusto ko lang marinig ulit. Kasi po, ramdam na ramdam naman at kitang-kita na ng lahat na sapilitan or puro pilit yung pagpapasok ng kontrabando. Kahit sinasabi ko sa superintendent. So mas malapit siya sa mga opisyales at saka kay Secretary De Lima? Nung panahon pong yan. Kaya po nag-resign ako, Your Honor. Ayun. So kung mas malapit siya, bakit ikaw lang ang naiwan? Bakit yung 11 linipat nila? Kasama siya. Yun din po ang hindi ko talaga maintindihan katulad, napanood ko po sir yung interpellation ninyo kay Director Bukayo. Yung binabanggit nila na ako raw ay more controllable and more manageable. Siguro naisip ko na lang na ganun. Sir, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit sila inilipat, bakit ako iniwanan. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari. Hindi ka ba natakot na ikaw ang mapagbintangan sa pagkalipat ng Sir, kung ako po ang bibigyan ng pagkakataon at tatanungin kung dapat silang ilipat, hindi ko po i-advise na ilipat yung 19 at iwan ako para ako nag-suicide nun. So nung sinabi ni Secretary na may iwan ka, nung naiwan ka na, kinausap ka ni Jonel Sanchez na ikaw na lang ang contact dahil ikaw na natitira. Opo, ayun po salita niya. So yun ang salita niya. Opo. So, bumayag ka at sabi mo nga, nagbigay ka ng 2 milyon, 2 milyon. Opo. Ngayon, tanong ko naman sa'yo, nung binigay mo kay Secretary De Lima yung 2 milyon doon sa opisina ng Bucor, wala ba siyang... Anong kapalit nun? Ba't ka magbibigay ng 2 milyon? Parang sa akin, sa personal kong pagbasa, kung yun na po yung kapalit, yung pag-iwan sa akin. Sinabi mo yon? Hindi po Hindi, naiwan ka na yata noon di ba? Naiwan po ako. Kumbaga parang sa akin, kaya nila ako hinihingan dahil iniwan nila ako. Kaya medyo sumama nga po ang loob ko dahil iniisip ko na kaya ako iniwan dahil parang model inmate ako Kumbaga nagbabagong buhay, bibigyan ng bagong pagkakataon. Kaya inisip ko kaya ako naiwan on that basis, Your Honor. Wala kayong ibang pinag-usapan ni Secretary De Lima? Bago po maalisin yung... Bago mo ibigay yung 2 milyon? Wala po, wala po. Ba't ka pinakyat sa taas? Tungkol po yan doon sa Granada, Your Honor.
Naghagis po ng granada nung time na yon. Pero prior to that, nagbigay po ng instruction si Director Bukayo na mag-surrender po kami ng mga armas. Meron na testimony sa mga ibang kasama mong preso na isang araw raw nung namasyal si Secretary de Lima doon, matagal raw siya, 2 oras raw siya sa kubol mo. Meron pong official visit ang DOJ family. Meron po akong mga pictures na pagpapagpatunay na totoo yan. Kasama po ang DOJ family nung panahon ni Director Pero Pangilinan. mag-isa lang raw siya na pumasok. Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. So, lahat yung mga nagtestigo, nagsisinungaling. Opo, on that basis po. So, hindi 2 oras. Now, ang lalaki ng mga transaction nyo, sabi mo kanina, milyon-milyon ang pera. Opo. Di ba? So, ibig sabihin, yung milyon-milyon na pera, hawak ninyo doon Opo. sa loob. Yes, sir. Wala kayong vault? May vault po ako. May vault ka Yes, sir. doon. Yes, sir. So, yung mga vault, yung mga pera, yung mga golf cart, kaninong panahon na ipasok yun? Sino ang director noon? Yung golf carts po, nagsimula pong pumasok nung year 2011 to 2012. Yung mga beer. Yan po sa panahon ni Director Bukayo, yung superintendent po niyan, Superintendent Tesoro. So, sa mga transaksyon nyo naman yan sa labas, wala ba kayong bangko na ginagamit? Marami po eh. Iba-iba po yung bangko eh. Ang proseso po kasi niyan, kung makikipag-usap ka sa isang Chinese trader, kapag magpapasok na yung taong nakausap mo sa broker or middleman, bibigay niya sa iyo yung account. Kaya parang sa sobrang dami ng account na nare-receive namin, parang baliwala na sa amin sa sobrang dami. So, sigo lang ko rin, hindi nagbibigay rin ng pera kay Secretary de Lima. Yes, testigo po dyan yung isang kakosa ko, si Direk. Bakla po ito eh, na parang production assistant niya dun sa concert niya. Siya mismo nagkikwento sa akin, nakausap ni Kulangko sa telepono, si Junel, minsan si Secretary. Ikaw, hindi mo nakakausap si Secretary Sa telepono po. Sa telepono. Hindi po, isang beses lang po naka-loudspeaker si Junel. So, wala kang direct na koneksyon kay Wala kung po. hindi sa pamamagitan ni Jonel Sanchez. Yes, Your Honor. Eh Yes. bakit nachichismis na? Kaya ka iniwan, hindi nachichismis, nagtetestigo sila dito, kaya ka iniwan dahil ikaw raw ang kaya nalipat yung 19 para sa ganun na makontrola mo ang drug trade. Kung titingnan po natin, sir, yung logic, si Peter ko po, kasama ko sa komando. Si Peter ko ang lumalabas padala sa Matrix na pinakamalaking supplier. Kasama po siya sa 19. Kung ako po ang gagawa ng listahan, hindi ko sasama si Peter ko. Dahil wala na akong kukunan eh. Pero totoo naman na nung nawala yung 19, ikaw na ang nag-control ng drug trade doon. Pwede ko pong sabihin na ganun. Pwedeng ganun na. Opo. Mga ilang buwan yun nung nawala yung 19. Hindi ho nagtagal eh. Kasi after ho nung grenade explosion, hirap na ako makipag-usap, hirap ako maghanap ng kliyente, at hirap din ako maghanap ng makukunan. So, nung ikaw may control ng drug trade na, naglalagay ka sa gwardiya? Hindi na ho kailangan eh. Ibig mo sabihin, papapasukin ng gwardiya, mga gusto ninyo, nagagawa nyo, nakakapagtawag kayo na walang pakinabang yung mga Meron gwardiya. ho parang SOP na kapag... magkano nga yung SOP? Kung papasyal ho yung mga ordinaryong empleyado, kung halimbawa 4 sila o 5 grupo, bigyan kang 2,000, pasyal ka sa superintendent, bigyan kang 10,000, 20,000, ganun ho yung So, kalakal. lahat ng gwardiya? Lahat ng gwardiya na naka-duty doon, lahat ng superintendent, assistant superintendent, commander of the guards, naka-payroll lahat sa'yo. Hindi ko po masabing payroll, parang SOP Pero yun. meron silang Opo, opo. allowance pagka Just imagine, Your Honor, nung Pasko po, kasi ang pinakamagastos pong season dyan is Pasko. Kapag ka-commander ka ng isang pangkat, mag-ready ka na... Hindi. I was referring to the commander of the guards. Meron rin siya. Meron din po. Pati mga assistant commander of the guards. Pero hindi na po sila nanghihingi, parang nakagawian na. Automatic papadala ka na. Pag napasyal po kayo sa opisina, may sobre. Ganun po ang kalakaran doon. Pero kailangan mamasyal sila sa opisina nyo. Hindi, pag napasyal po kayo sa opisina nila. Kung hindi ka mamasyal? Hindi na, bihira naman ho silang mamasyal. Hindi, kung hindi ka mamamasyal, di wala sila. Bisa papasyal sa'yo, magkakape. Kung mag-aabot mo na kung bakit sila nandun, abutan mo sobre. Alam na nyo yun. Alam na po namin. Pati yung director. Director po, hindi po bihira pong ganun ng director. Ibig sabihin, noon
ikaw ang drug lord, hindi ka nagbibigay kay... Sino man direktor na naabutan mo doon? Please wind up, Your Honor. Magmula po kay Calderon, and then Jokno, and then Pangilinan, and then Bukayo. Hindi, kay Pangilinan Bukayo, hindi ka naglalagay. Hindi po. Ibig sabihin, alam nila na pumapasok yun, pero hindi nila alam? Ay, hindi ka nagbibigay? Hindi po ako nagbebenta kasi ng drugs sa loob eh. Ang komando po noon, malinis ang reputasyon dahil pinagbawal ko magbenta ng shabu sa mga dormitories namin. Thank you very much, Mr. Chairman. That will be all. Thank you, Congress Ologo. We now recognize Congressman Teves. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. Anyway, ang dami sa mga tanong ko na tanong na kanina. Gusto ko lang i-confirm, JB, kung yung mga raid na ginagawa sa panahon ni Director Bukayo, totoo bang raid or moro-moro lang? Umabot po sa akin sa personal kong pananaw, no, na parang moro-moro. Whitewash. Kasi po, meron kaming minsan text conversation nitong si Superintendent Tesoro. Sabi niya, Brad, pasyal ka dito sa opisina ko, huwag kang magtampo. Kasi hindi na ako kumatin ng meetings. Sabi ko sa kanya, sorry for the word, putangin na sir, binababoy mo tong bilibid eh. Ang text niya sa akin at hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Partida ka na lang muna. Darating ang panahon, mas makinang ka pa sa ginto, mas matibay ka pa sa release ng tren. Hanggang ngayon sir, hindi ko po maintindihan bakit niya ako tinext ng ganyan. Sino nag-text nun? Superintendent Tesoro po. Okay. Now, yung may pinapasok dyan, nagpapaalam pa ba sa gwardya? Tinanong ko kasi ito kay Bukayo kung sino in charge ng entry and exit of people and materials, no? Yes sir. And things. So sa tingin mo, may alam yung director or hanggang sa superintendent lang? Depende po kung gaano po kalaki yung pinasok. Katulad po nung concert, hindi ko talaga mapapaniwalaan na wala siyang alam dahil yung concert, track kung yung pumapasok eh. Okay. Dahil parang hindi niya rin naalala na pumunta si Secretary de Lima doon eh. Sa akin po. Sa'yo or sa loob? Basta I asked him that question, he does not remember. Sa natatandaan ko po, Your Honor, parang nagbanggit siya ng twice or thrice nagpunta si Secretary de Lima sa kubul ko po no, during his term. Yeah. Anyway, we are conducting this investigation in aid of legislation. Yes, Your Honor. Oh, you are all as other than a witness, I take you also as a resource person. Yes, Your Honor. Kung ikaw yung tatanungin ko, ano ang kailangan gawin or baguhin para gumanda yung sistema sa Bilibid? First of all, sir, yung facility. Kasi galing ako sa Manila City Jail at saka sa Bikutan, at saka sa Maximum. Almost the same yung setup. Parang isang warehouse na malaki. Pagkakasyahin mo yung mga kasama mo, mga 300 to 400 inmates, paano silang matutulog? Hindi naman pwedeng patong-patong. So vertically, kailangan namin mag-construct ng mga kwarto para matulugan ng mga kasama namin. Ang problema, walang pondo. So kung merong facility yung paglalagyan sa amin, katulad ng Building 14 na nandun po ako ngayon, may sarili kang kama, may sarili kang CR, hindi ka nagbabayad ng ilaw, kumpara po dun sa Maximum na ang bill ko po ng kuryente, 70 to 200,000 monthly. Kailangan ko po magbayad ng tubig. So, kailangan ko talaga mag-provide para masustain yung buhay namin. Yeah, ang gusto ko talaga itanong, matagal ko nang naririnig yung kuryente na yan eh. Opo. So, what I was trying to drive at, meron bang kailangan gawin na batas para gumanda yung sistema sa New Bilibid prisons or sa tingin mo, kailangan lang ipatupad ang batas? Sa totoo lang, kailangan po ng batas dahil siguradong kailangan po ng malaking pondo eh. Noong panahon po ni Direktor Pangilinan, siya lang po nag-iisang direktor na nakausap ko ng madalas. Sabi niya, JB, bilang pinakamatagal na leader dyan, na alam mo kung paano ang pasikot-sikot ng pagpapasok ng kontrabando. Ikaw din ang pinakamagaling na boss dyan kung paano magpalakas ng puwersa sa isang gang. Tulungan mo ako mag-isip kung paano i-destroy ang isang taong katulad mo. So nag-uusap po kami ng tuwing umaga, nagbe-breakfast kami. Hanggang sa umabot po sa point na yung idea ng pag-transfer sa Laur.
Kinakailangan po talaga, hindi katulad sa maximum, kapag narinig ko yung kapitbahay ko na nagkakasan ng 40%